Hello again, Sir Kira. Lenny ulit ito. Huwag ka sanang magtataka kung sunod-sunod ang padala ko ng sulat Sinisipag eh. Anyways, ito po ay isa sa mga storya naman ni Papa about sa mga aswang. Hindi ko nga lang alam kung bakit tuwing nagkukwento siya neto, tawang-tawa siya. Pero kung ako talaga yung nandoon, tatakbo talaga ako ng sobrang bilis sa sobrang takot. Si Papa ko po noon isang kaabag sa parokya. Kaabag po sa Bisaya, lay minister naman po sa Ingles. Para po sa mga hindi familiar sa Bisayan language. May kasama po siyang kaabag sa parokya noon. Pangalanan ko na lang po siyang Paring Edgar. Magkumpare sila kasi inaanak ni Papa yung isang anak ni Tito Edgar. Yung lugar po pala nila Papa na nasa kwento sa may Banga, South Cotabato pa. Yung Papa po ni Paring Edgar bedridden na daw po dahil sa katandaan. Hindi na daw po halos kumakain at sobrang payat na sa katandaan nito. Pero ang sabi-sabi sa lugar nila, aswang daw po yung matanda. Hindi pa raw po pumapanaw kasi walang gustong kumuha sa mga anak niya ng pagiging aswang nito. Isang araw, pinapunta daw sila ni Tito Edgar sa bahay nila para mabendisyonan na daw yung tatay nito. Kasi baka anumang oras daw nun, bawian na ito ng buhay. Magtatanghali na daw po noon nang sabay-sabay sila Papa na pumunta sa bahay nila Tito Edgar kasama ang mga kasama niya sa parokya, mga katikista, gitarista at mga manganganta. Wala raw po silang kaba noon kahit may sabi-sabi tungkol sa tatay ni Tito Edgar kasi tirik na tirik pa naman daw po ang araw nun. Pagdating nila Papa sa bahay, kita nila agad yung matanda na nakahiga na lang. Wala na pong lakas kasi hindi na nga kumakain. Nakatagilid lang daw po sa kabila yung ulo ng matanda at hindi nakaharap sa kanila. So yun na, nagsimula na daw po sila para sa pagbebendisyon. Nasa tabi niya lang po yung gitarista at saka yung katikista ng parokya. Nag-usal na daw po nagdasal nun si Papa. Tapos nung kumuha siya ng holy water para ibendisyon na dun sa matanda, bigla daw pong pumihit ang ulo nito paharap sa kanila at takmang aangat ang ulo. Pagkatapos ay nagsabi na, "Huwag mo kong sabuyan ng ganyan." Parang ganyan daw po yung sinabi sa lengguaheng Ilonggo. Buong-buo daw po yung boses nun at nanlalaki pa yung mga mata na tipong galit na galit. Basta pagkasabi daw nun ng matanda ay sabay-sabay silang napaatras at yung mga kasama ni Papa ay sabay-sabay na nagsitakbuhan. Yung iba, napasigaw pa sa sobrang takot. Grabe daw po yung takot nila noon, sabi ni Papa. Yung iba, sa ibang direksyon pa nagpunta. At yung nakakatawa pang sabi ni Papa, yung iba natrap pa daw sa puno ng saging at hindi makalabas kaya tawang-tawa siya nun. Hindi daw natuloy yung pagbebendisyon, Sir Kira. Ayaw daw talaga nung tatay niya. Pagkatapos noon, ilang araw lang din, nabalitaan na lang nila na namatay na raw po yung tatay ni Tito Edgar. Mga ilang araw lang din daw, sumunod na rin si Tito Edgar sa tatay niya. Pagkatapos daw po kasing mamatay nung tatay ni Tito Edgar, hindi na raw po ito nagpupunta dun sa simbahan at hindi na rin nagpapakita kay Papa. Hanggang sa ayun nga, nabalitaan nilang namatay na rin ito. Uminom daw ito ng lason, sabi ni Papa. Ang sabi rin niya, baka raw po ito ang tumanggap ng pagiging aswang ng tatay niya. Naawa siguro kasi nga sobrang tanda na ng tatay. Tapos ayun, dahil nga ayaw rin namang tanggapin nito ang pagiging aswang, ay nagpakamatay na lang din. Actually, naawa ko sa kwento ni Papa. Pero at the same time, napapaisip rin ako. Kung ako kaya yung nasa sitwasyon ni Tito Edgar, tatanggapin ko kaya? Kayo po, tatanggapin niyo po ba? Yun lang po muna, Sir Kira. Sa susunod po ulit. Maraming salamat.
Hello po Sir Kira. Listener niyo po ako ni Sir Neb. Sana po ma-upload itong kwento ko sa Spotify dahil doon po ako nakikinig sa inyo. First time ko pong mag-send ng ganito. Pasensya na at medyo mahaba. Bata pa po ako nang mangyari ito. Elementary pa lang po ako noon. Kaya ngayon, sa tagal ng panahon, hindi ko alam kung totoo ba talaga yung nakita ko nung araw na yon o baka guni-guni ko lang. Pero nung araw na yon, totoong totoo siya para sa akin. Grade 5 ako noon. Siguro mga 10 or 11 years old ang edad ko noon. Year 2006 or 2007. Lumuwas po kami ng Manila noon dahil namatay ang lola ko. 2 weeks po akong hindi nakapasok noon sa school. So yun na nga, hindi po nakaburol ang lola ko sa bahay namin. Nakaburol po siya sa may barangay outpost, tawid ng kalsada po ng bahay namin. Ang bahay na inuupahan namin doon ay up and down. At dahil nga doon nakaburol ang lola ko sa barangay, nandoon ang mga tito ko, kapatid ko, pati si papa. Ang naiwan lang sa bahay namin ay tita ko at si mama, pati mga pinsan ko. Si mama at tita ko nasa labas ng bahay at nagkukantuhan. Kami ng mga pinsan ko nasa taas ng bahay sa kwarto. Kasama ko yung 2 pinsan ko nun, isang 3 at 4 years old. Naglalaro po kami nun sa taas at naghaharutan. Ang pwesto ko po ay nakaharap sa may pinto. Medyo malayo po ako sa pintuan ng konti. Pero tanaw ko kung sino ang papasok doon dahil nakabukas naman yun. Nakatalikod naman sa pinto yung 2 pinsan ko. Yung hagdan po ay malayo sa pinto ng kwarto. Iikot ka pa bago ka makababa. Sa labas kasi ng kwarto, may space na maluwag kung saan pwede kang matulog. So ito na po. Habang naglalaro kami ng mga pinsan ko, hindi maiwasang mapatingin ako sa labas ng kwarto. Medyo madilim po doon ng konti. Hindi ko din alam kung bakit panay ang tingin ko doon habang naghaharutan kami. Isang beses, napatingin ulit ako sa labas ng kwarto at napatigil ako. Nakita ko kasi ang lola ko na nakatayo doon at nakalutang. Suot niya yung damit na pamburol niya na kulay dirty white. Nakalutang siya at yung kamay niya nakataas na parabang may inaabot. Na ang ibig sabihin ay sumama ako sa kanya. Papalapit na po siya sa pintuan. Kaya naman bigla akong napapikit nun. Tinakpan ko ng 2 kamay ko yung mukha ko. At dahil nga nakatalikod yung 2 pinsan ko sa pinto, hindi nila ito nakita. At dahil nakaharap sila sa akin, ginaya lang nila yung ginagawa ko. Akala nila parte pa rin ng paglalaro namin yung ginawa ko. Tapos ilang segundo, tinanggal ko na. Tapos bigla nang nawala si lola. Sa takot ko, sumigaw ako. Mula bintana tanaw ko yung mama at tita ko sa labas. Sinabi ko na umiiyak si Jenny kahit hindi naman. Paraan ko lang yun para maisipan niyang kunin yung anak niya at umakyat siya sa taas. Umakyat naman siya Sir Kira at kinuha nga niya yung mga bata. Bumaba na rin kami nun. Pero pinapatay pa sa akin ni tita ko yung electric fan. Bumalik pa tuloy ako sa taas. Pero nagmadali na ako nun. Pagkatapos nun, ikinuwento ko kay na mama yung nakita ko. Naniwala naman siya. Pero yung iba, sinabi na baka daw namamalikmata lang ako. Dahil nga ayun at nakaburol ang lola ko. Paborito po kasi ako ng lola ko. Tuwing nagbabakasyon ako ron, lagi kaming magkasama sa palengke, sa bingguhan, kung saan siya nagpapahilot, lahat isinasama niya ako. Tuwing darating din ako doon, sa kanya ako unang tumatakbo at yumayakap. Nung mga huling araw niya, dinadaganan ko pa siya ng nakayakap. Dahil sobrang nilalamig siya nun, kahit na 5 patong na yung kumot niya. Sabi niya kasi daganan ko siya para daw mas uminit yung pakiramdam niya. Pagkatapos ng pagpapakita niya sa akin at noong mailibing na siya, puro sa panaginip na yung sunod-sunod na pagpapakita niya sa akin. Sa panaginip ko, nasa labas daw ako ng bahay nila.
at siya naman ay nasa pinto. Pinapapasok niya raw ako sa loob ng bahay niya. "Halika na, pumasok ka na dito, apo." Inaaya niya ako at pinipilit na pumasok sa bahay. Pero hanggang salita lang naman yung pag-aaya niya. Pero siguro dahil may ideya na ako sa mga ganon, hindi ako pumapasok. Sinabi kasi sa akin ni mama na kapag niyaya niya akong sumama sa kanya, wag raw akong sasama. Baka daw kasi hindi na ako magising. Sabihin ko daw na mag-aaral pa ako at wag niya akong kunin. Meron pa akong panaginip. Nakahiga raw siya at kami ng kapatid ko nakatayo sa harap niya. Para kaming nagtitinikling. Pero napansin ko na pa ako lang yung hinihila niya. Kaya panay ang iwas ko. Sa mga panaginip ko na nandoon si Lola ay palagi niya akong inaaya sa kung saan. Meron din akong panaginip na hinahawakan ko ang mukha niya kahit alam kong patay na siya. Hindi ko na masyadong matandaan pero sunod-sunod yun. Halos ilang linggong ganon pagkatapos niyang mailibing. Pero sa mga panaginip ko naman na yon, hindi ako nakakaramdam ng takot sa kanya. Sa edad ko na yon, aware na ako na hindi ako dapat sumama sa kanya. Siguro makalipas ang ilang linggong sunod-sunod na pagpapakita niya sa akin sa panaginip, ay nawala na rin yung mga panaginip ko sa kanya. Sobrang bihira na lang. Minsan wala pa sa isang taon. Pero isang beses, noong nagtatrabaho na ako, natutulog ako nun sa dorm ko. Madaling araw na. Nung maramdaman ko na nasa uluhan ko siya at hinahaplos niya ang buhok ko. Naramdaman ko yun dahil sobrang lamig. Pero hindi ako dumilat kasi alam ko nga na parang nandyan siya. Para kasing nakikita ko yung mukha niya kahit na nakapikit naman ako nun. Paggising ko nung umaga, alam ko na agad sa isip ko na siya talaga yon. Binisita niya siguro ko. Sa ngayon, wala na po akong mga panaginip sa kanya. Pero lagi ko pa rin po siyang naaalala. Alam ko na lagi siyang nandyan at binabantayan ako kahit hindi siya nagpaparamdam. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Hello po, magandang araw. Isa po ako sa mga regular listener ninyo sa channel. Ang totoo, hindi po ako naniniwala sa mga multo-multo o paranormal. Pero meron po akong experience na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng paliwanag. At gusto ko po sanang i-share yon upang kayo na po at ang mga listener ninyo ang makahusga at makapagbigay ng posibleng paliwanag dito. Pasensya na nga rin po pala kung may mga part ng storya na magulo o mahirap i-picture. Hindi po kasi ako sanay magkwento talaga. Patulong na lang po sa pag-aayos. Maraming salamat. By the way, ako nga po pala si Kimi. So nangyari po itong kwento ko around 2015 o 2016. Hindi ko na lang din po masigurado yung taon. Pero ang sigurado ko ay April noon. Bakasyon yun at magpifiesta sa lugar namin. Actually, dalawa kami ng kapatid kong si A ang nakaranas nito. Dumayo kami noon ng paglalaro ng basketball sa court sa aming plaza. Inabot na kami ng gabi noon sa paglalaro. So pauwi na kami. Tatlo kaming naglalakad noon pauwi. Ako, si A at si PJ na pinsan namin. Pagdating namin sa compound, humiwalay na si PJ. Kami naman ng kapatid ko dumiretso na sa bahay. Naglakad kami mula sa gate pauwi sa bahay namin. May dala pa kaming bola nun habang pinagkukwentuhan namin yung mga nangyari sa laro. Siyempre pinag-uusapan namin yung kung ano-ano yung mga dapat na play, pati yung mga maling tawag ng referee. Para mas maintindihan at mapicture nyo po yung lugar, i-describe ko po muna yung compound namin. Yung bahay namin, yung bahay ng pinsan namin na si PJ at ang bahay ng aming tito. Sa gitna naman ng compound, doon dating nakatayo yung bahay ng aming lola.
Giniba na yung bahay niya at yung natirang sementadong flooring ay ginawa naming mini half court para sa basketball namin. May CR din sa gitna. Yun yung dating CR ng bahay ni Lola. Hindi yun giniba dahil ginawa na lang namin siyang parang public CR. Nandoon pa yung bowl noon na pinalibutan lang ng sako para may takip. Yun yung pinapagamit namin kapag may mga dumadayo para maglaro ng basketball sa amin. Napapalibutan din ng bakod at pader yung buong compound namin at iisa lang ang gate sa harapan na siya naming main entrance at exit. Habang naglalakad kami ni A mula sa gate papunta sa bahay namin, napansin namin na may nakaupo sa harapan ng bahay namin. Meron kasing mahabang upuan doon. Parang tambayan kasi yun dahil nga may mini half court kami doon sa compound. Mula sa kinatatayuan namin ay hindi namin makita ng maayos kung sino yon dahil nga madilim na rin. Ang liwanag na lang sa labas nanggagaling sa ilaw mula sa loob ng bahay ng mga kapitbahay namin at saka sa liwanag ng buwan. Kaya naman parang silhouette lang yung nakikita namin. Habang papalapit na kami, dahan-dahan na siyang tumayo. Naisip namin na napansin niya na kami o nakita na. Doon lang din namin napansin na matangkad yung tao. Hindi ko lang masabi kung anong height pero napakatangkad talaga nun. Hindi naman sobrang tangkad na parang hindi na normal. Pero talagang mapapansin mo yung height niya. Nung tumayo siya, hindi siya nagmamadaling umalis. Dahan-dahan lang siyang naglakad papunta doon sa may public CR namin. Nung mga sandaling yun, wala kaming nararamdamang takot. Kasi hindi naman namin naisip na may kakaiba na pala doon. Inakala din kasi namin na baka si Joe yun, isa sa mga kapatid namin. Naisip namin na baka kaya siya pumunta sa CR para gulatin kami. Kaya naman ang ginawa ko inikutan ko siya ng takbo. Sinubukan ko siyang unahan papunta doon sa CR at dahan-dahan akong lumapit doon. Para sana ako ang manggugulat sa kanya. Pero pagdating ko sa CR, nung gugulatin ko na sana siya, mas nagulat ako kasi walang tao. Doon ako nagtaka. Si A naman pagdating niya sa bahay, nakalak pa yun. Walang tao. Wala si na Papa at Joe. Si Mama kasi ay nasa abroad, kaya naman 4 lang kaming lalaking nasa bahay. Doon na talaga kami kinabahan. Kaya naman kinatok namin yung bahay ni Tito. Naisip namin na baka may nakapasok na magnanakaw. Iniikot namin yung buong compound pero wala kaming nakita. At yun yung hindi namin maipaliwanag hanggang ngayon. Wala namang ibang malalabasan sa compound namin maliban doon sa gate. Dahil nga napapalibutan ito ng pader at bakod. At kung sa gate naman siya lalabas, imposible namang hindi namin siya makita. Imposible rin na yung tito ko yun dahil wala pang 5 feet ang tito ko. At sa kilos ng lalaking nakita namin, hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan lang talaga siyang naglakad papunta sa CR. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na sina Papa at Joe. Magkasama pala sila sa plaza at peryahan. Namasyal pala sila. Doon namin nalaman na hindi talaga si Joe yung nakita namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag kung ano ba yung nangyari nung gabing yun. Imposible naman na malikmata lang yun. Dahil pareho naman naming nakita yun ni A. Imposible din namang pareho lang kaming nag-imagine nun. Dahil talagang nakita naming pareho na nakaupo yung tao doon. Tumayo at naglakad papunta sa CR. At bakit naman kami mag-i-imagine ng ganun? Wala rin naman kahit anong nag-trigger sa amin na makakita ng ganoon. Dahil basketball nga yung pinag-uusapan namin nun habang pauwi kami. Hanggang ngayon, iyon talaga ang isa sa mga bagay na hindi ko pa rin mahanapan ng paliwanag. Maraming salamat po sa pagkakataon. May iba pa po akong kwento na hindi maipaliwanag na pwede ko pong ikwento rito sa susunod. Thank you po ulit. Hi Boss Kira at sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Day.
Halos kababalik ko lang po sa pakikinig sa channel mo. Marami kasing nangyari sa buhay ko. Marami akong gustong ikwento pero unahin ko na muna sa pagkabata ko. Bata pa lang ako, madami nang nakakatakot na nangyari sa akin. Pero base sa pagkakatanda ko, nag-start lang to nung lumipat kami sa bahay ni tita ko. Dati kaming taga Pasig na lumipat sa Muntinlupa. Hindi ko alam kung bakit. Ilang bahay na rin ang natirhan namin pero wala akong natatandaang nagkaroon ako ng paranormal experiences. Hanggang sa pinatira kami ng tita ko sa bahay nila dahil lilipat sila ng bahay. Pumayag agad sina mama at papa. Nang mga panahon na to, nasa 5 o 6 years old lang ako. Sa bahay na to, na-experience ko na makaramdam ng parang may nakatingin lagi sa akin. Una kong ikukwento ay ang aking panaginip. Meron akong 2 panaginip na natatandaan ko na talagang nagbigay sa akin ng takot noong bata pa ako. Describe ko po muna yung bahay. Bale, maaliwalas yung bahay na yon. Nung una, meron siyang malaking bakuran. Nasa tabi ng creek, maraming puno ng saging, dulo ng street at isang simpleng bahay lang siya. Sa loob ng bahay na to, may isang kwarto na nilagyan ng partition na plywood kaya naging 2. Yung kwartong nasa kanan, ang labas nito ay bakuran namin. May 2 malalaking jalousie window and mas maliwanag doon. Yung nasa kaliwang kwarto naman, may bintana din pero kusina na ang labas nun at mas madilim doon sa side na yon. Naaalala ko na kapag nasa kanang room ako, kahit bukas ang bintana ng buong magdamag at kahit mag-isa lang akong natutulog doon, wala akong natatandaan na binangungot ako o nakaramdam man lang ng takot. Pero kapag nasa kaliwang kwarto ko, nagwawala ako habang natutulog. Lagi akong binabangungot kahit may kasama ko. Sa isang panaginip ko, kakaiba yung atmosphere. Para siyang hapon pero mas gloomy. Nasa labas daw ako ng bahay. Naglalakad-lakad ako, naglalaro, tapos nagpunta ako sa isang bakanteng bahay na malapit sa amin. Pagpasok ko, nakakita ako ng tao. Nakahiga siya. Bangkay. Pero hindi siya normal na bangkay. Wala itong balat. Kita ko na sariwa pa yung laman niya na parang kakabalat lang sa kanya. Wala na ring talukap yung mga mata niya kaya eyeballs na lang yung nandoon. Wala rin itong suot na damit. Natigilan ako nun sa gulat at takot nang bigla itong lumutang patayo at humarap bigla sa akin. Tumakbo ko nun palabas pero halos hindi ko maigalaw ang mga paa ko nun. Hindi ako makatakbo. Nararamdaman kong hindi ako makahinga. Malapit na ako sa bahay pero parang hindi na ako aabot. Tapos nun, bigla akong nagising mula sa panaginip na yon. Pero bumukas lang ang mata ko. Yung katawan ko, naninigas. Takot na takot ako ng mga panahon na to. Pakiramdam ko, nasa paligid pa rin yung bangkay na walang balat na nakita ko sa panaginip ko. Gusto kong gisingin si mama sa tabi ko pero hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Ni hindi ako makaiyak. Akala ko talaga katapusan ko na nung time na yon. Bilang bata pa ako noon, talagang nakakatrauma yung experience na yon. Nung makagalaw na ako ng konti, sumubsob ako sa braso ni mama at unti-unti na akong napaluha. Nawala na yung takot ko nung niyakap na ako ni mama hanggang sa makatulog na lang ulit ako. Yung isang panaginip ko naman medyo weird. Hindi nakakatakot yung panaginip pero dito ako nagwawala. Sa panaginip ko, may nakikita lang akong isang palito. Lumulutang yun. Tapos may naririnig ako na parang may construction equipment. Para bang cement mixer. Sobrang lakas nun na para bang nasa loob ako nito. Note lang po na walang construction sa amin noon at talagang tahimik sa lugar namin. Walang kwenta yung panaginip ko na yon. Pero ang sabi ng mama ko, nagwawala daw ako habang natutulog, habang may itinuturo ako sa kung saan man. Ang nakakatakot kasi dito, palagi ko yung napapanaginipan
As in palagi. Yun talaga yung napapanaginipan ko. Grabe daw akong umiyak nun at paulit-ulit. May isang beses na kinakalma daw ako ni mama. Narinig ko siyang nagdadasal nun. Tapos sinambit niya na, "In Jesus' name, umalis ka dito. In Jesus' name." Paulit-ulit yun hanggang sa maging okay na ako. Huling binangungot ako nito, high school na yata ako nun. Hindi na ako nagwawala pero gumigising ako na lumuluha. Mabigat ang paghinga. Nasa ibang bahay na kami ng mga panahon na to. Alam ko pinatawas ako noon ng nanay ko noong bata pa ako. Hindi ko na maalala kung may natuwa daw ba sa akin na elemento o kung ano. Basta ang masasabi ko lang, ang pangit nilang matuwa. Hanggang ngayon ay nakaka-encounter pa rin ako dahil sensitive po ako sa mga spiritual things. Bilang Kristiyano, tanging si Jesus lang ang nakakapagpalakas ng loob ko. Sorry kung napahaba yata ang sulat ko. Pag na-post to, magsisend po ulit ako. Thank you po. Magandang hapon, Sir Kira. Mahilig po talaga ako sa katatakutan. Pero motto ko po, na matakot ka na sa buhay, huwag lang sa patay. Marami po akong gustong ibahagi sa inyo at umaasa po ako na sana mapili po kahit isa man lang. Ang una ko pong isi-share ay personal kong karanasan. Hindi ko na po tanda ang taon pero bata pa po ang nag-iisa kong anak. Sa call center po kami nagtatrabaho ng asawa ko at need po talaga na may kasama sa bahay. Pinalad po kami sa kasambahin namin na itinuring na rin naming nanay. Tawag nga po namin sa kanya Nanay Daping. So nangyari po ito isang beses pagkatapos naming magtanghalian. Naghuhugas na po ng mga pinagkainan namin noon si Nanay Daping. Pero bago yan, bigyan ko lang po muna kayo ng kaunting ideya sa itsura ng bahay namin. Sa tabi po ng hugasan o sa lababo, may pinto palabas ng bahay sa likod at yun ang nagsisilbi naming labahan. Hindi naman po yun kalakihan, sapat lang para makagalaw. Doon na rin kami nagsasampay ng ilang mga damit namin. Habang naghuhugas si nanay, lumabas ako ng pinto na yon. Pumunta ako sa likod para kunin yung ibang damit naming nakasampay. Naiihi na rin ako nun, kaya doon na rin ako umihi. Tuyo po ang sahig that time kasi wala namang naglaba o umihi maliban sa akin. So natapos ko nang kunin yung mga damit. Nakaihi na rin ako at akmang babalik na rin sa loob ng bahay. Nang may mapansin akong yapak ng mga paa na malalaki. Mga 6 na yapak po yun. Basa yun at halatang kaaapak pa lang. Nagtaka ako kasi una nakatsinelas ako at di hamak na mas malaki yung apak na yun kaysa sa paa ko. Nasa kwarto naman ang asawa ko kaya hindi pwedeng siya. Isa pa, sinarado ko yung pinto paglabas ko dahil nga iihi ako. Malalaman ko din kung may lalabas mula sa loob ng bahay. Pero wala naman, nakaihi pa nga ako eh. Pagpasok ko, sinabi ko agad yun kay Nanay Daping. Ipinakita ko rin sa kanya. Naghuhugas pa rin siya nun at wala naman daw lumabas at pumasok mula sa likod maliban sa akin. So binaliwala na namin. Mga hapon, may tumawag kay Nanay Daping. Galing probinsya. Taga Eastern Samar po kasi siya. Pagkababa ni Nanay Daping ng tawag ay namumutla siya. Parang naiiyak-iyak pa nga. Tapos ang sabi niya, namatay daw yung pamangkin niya nung tanghali. Nalunod daw sa ilog. Grabe ang kilabot namin nun, Sir Kira. Sigurado kami nun na yung pamangkin ni Nanay Daping ang nagmamay-ari ng mga yapak na yon. Siguro gusto lang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Hanggang dito lang po muna. Salamat po. Sana mapili.
Hi Sir Kira at sa lahat ng mga kirara. First of all, gusto ko lang pong mag-thank you sa pa-shoutout. Isa po ko sa mga listener ni Sir Neb sa Ambar at nang marinig ko ang pagnanarrate mo, napasubscribe na rin agad ako sa Nginig Stories. Thank you po. Anyways, may gusto lang po akong i-share na creepy story. Maikli lang po ito. Nangyari to June 13. Nito lang. Nasa bed na kami ng hubby ko noon. Ang style kasi namin, madalas talaga na siya ang nauunang antukin sa aming dalawa. So magsasabi yan na matutulog na siya at ipapa-off niya na yung nightlight namin na dim lang. Ako naman, bababaan ko lalo yung brightness ng phone ko. Kasi dire-diretso na ako sa pagsi-cellphone ko niyan habang nakikinig sa mga stories nyo, mapabago man yan o luma. Nung gabing yon, nagmamurmur siya o yun bang nagsasalita pero hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya maski isa. So pinupos ko yung pinapakinggan ko tapos panay lang ako sa kanya. Tas habang nagaganon siya, may itinuturo siya sa sulok ng kwarto namin. Bale may kalakihan din po kasi ang kwarto namin Sir Kira. Kasya ang 8 tao. So inayos niya yung pananalita niya. Kasi nga, alang ako ng Nandyan si Lola. Tinatawag ako. Sabi niya, paano ka akong tawag? Tapos iminuwestra niya yung kamay niya na parang pagkaway. Tapos nagwika daw ito ng halika. Sabay abot daw ng kamay ng lola niya. Umiling-iling si Mister. Sabi niya, hindi, ayaw, hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Parang ganun yung sagot niya Sir Kira. Medyo kinilabutan pa ako nun dahil sa narinig ko sa kanya. Dugtong ko pa, sinong lola? Hindi daw niya kilala. Sabi ko, si Lola Oli ba? Hindi niya po tunay na pangalan. Sabi niya hindi raw. Kako sino? Hindi raw niya kilala. Basta Lola daw. Sir Kira, ito kasing tinitirhan naming bahay ay may mga bantay na matandang babae, lalaki at bata. Kumbaga, parang pamilya daw sila. At isa lang ang kilala ko, si Lola Oli. Na ayon sa hilot na pinuntahan ng friend ko, noong ipinakita niya yung picture ng asawa ko, ay palagi daw nakabantay sa akin. Wala naman daw itong masamang intensyon kasi hindi naman talaga sila nananakit. Unless siguro kapag may ginawa kang mali sa isang tao sa bahay na yon. Basta lagi daw nakabantay o nakatingin lagi si Lola Oli sa akin. So balik tayo. Inilawan ko ng flashlight ng phone ko yung itinuturo niyang sulok ng kwarto. At syempre, wala akong nakita. Kaya naman sabi ko na lang, umalis ka dito. Hindi ka welcome dito. In Jesus' name, umalis ka dito. Hindi siya sasama sa'yo at walang sasama sa'yo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, umalis ka dito. Pagkatapos kong bigkasin yon, nanalangin agad ako ng taimtim at medyo malakas. Maya-maya lang, narinig ko nang naghihilik yung asawa ko. Kinabukasan noon, June 14, sinabi niya sa akin na madaling araw na raw nawala yung lola. Kaya hindi daw siya nakatulog ng maayos. Nagsimba kami that day at napansin ko na para bang ang baba ng energy niya na parang antok pa o sobrang pagod na pagod. Kaya naman umuwi na lang din kami kaagad sa bahay. Kinagabihan noon, after kong maghain ng dinner namin, tinawag ko na siya. Bali ang ginagawa ko kasi Sir Kira, chinachat ko na lang siya para hindi na ako aakyat pa sa taas. Kasi medyo pagod na ako kakaikot sa kusina. Pero nag-reply siya sa akin ng pasundo. Medyo nainis ako nun kasi nga pagod na ako Tapos paaakyatin pa niya ako. Pero dahil kilala ko na siya, alam ko na kaya siya nagpapasundo kasi either masama ang pakiramdam niya, naglalambing o may nakikita na naman. Nabanggit ko sa isang comment ko noon na nag-close na yung third eye niya. Pero may mga pagkakataon na minsan, nakakaaninag pa rin siya ng entity. Lalo kapag sobrang negative ng entity na yon.
So umakyat ako at ang sabi ko pa nga, nagpapasundo ka pa, nang medyo painis pa. Tapos ang sagot niya, ipabless na daw namin yung bahay. Tinanong ko, bakit? Meron na naman? Tumango lang siya nun. At doon pa lang po Sir Kira, alam ko na kung bakit siya nagpasundo sa akin. So pagbaba namin, sinabi niya nga na may nakikita na naman daw siya sa room namin. Kaya naman sabi ko, magwiwisik na lang ako ng asin mamaya bago kami matulog. Na ginawa ko naman. Actually, buong bahay ang winisikan ko noon ng asin. Tapos sinuotan ko siya sa pulsuhan niya ng rosaryo na may basbas galing pa sa Vatican. Inakyat ko rin yung medyo may kalakihang rosaryo namin. Tapos nagsabit din ako ng mini rosary na ipinabless naman namin sa Manawag Church. Inilagay ko yon sa may bandang uluhan namin. Yung mini rosary na yon, Sir Kira, yung inilalagay sa mga motor. Kinabukasan noon June 15, tinanong ko siya ulit. Hindi pa rin daw siya nakakatulog ng maayos. Pero wala na daw yung entity na lola sa room namin. O maski dito sa buong bahay. Sir Kira, sanay na po ako sa mga ganitong senaryo. Dahil nga mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, marami na siyang na-encounter. Mag-isa man siya o kahit kasama pa niya ako. At sa tuwing magba-birthday siya, ay ganito lagi ang nangyayari sa amin. Kung hindi siya makaka-encounter ng mumu, lalagnatin naman siya. At minsan pa nga napakataas ng lagnat niya. Anyway Sir Kira, birthday niya po sa June 16. Kaya naman kung napansin nyo, may dates akong inilagay. Kasi usually ilang araw bago ang birthday niya, nakaka-experience kami ng kababalaghan. Na minsan, kinatatakutan ko na rin naman. Pero madalas tinatapangan ko na lang din ang loob ko para hindi ko lalong ma-attract yung entity na nakikita niya. Pangalan ng Panginoong Hesus lang talaga ang lagi kong tinatawag dahil alam kong takot ang mga evil spirits sa ating Diyos Ama. Yun lamang po Sir Kira. Maraming salamat po kung mababasa niyo ang story ko. God bless you po and more subscribers to come. Yo, Kirara, kumusta? Thank you po sa pag-click ng upload natin ngayon. Salamat sa pakikinig ng mga story natin. So eto na, shoutout portion na tayo for today's video. So babalikan lang po natin yung kung saan tayo naputol sa pista sa Purok 5. So game. So natapos tayo kay Batuti. Shoutout po kay Ma'am Hazel Fiesta, kay Boss Klein Conde na nagre-request ng continuation ng misteryo sa kumbento at compilation daw. Sige po, total naririnig naman to ni Toti Siya nang bahala dyan. Shoutout po kay Zombie Xiao Mawiya, si Ma'am Angel na may idea daw sa mukha ko po. Nako ma'am, malulungkot po kayo. Jessa May Lim, Benson Papa, Kate Angel, K-Pop Moments, ganda raw ng kwento po siya. Ann Felipe, Michelle Domingo, Vincent Danke na naghahanap ng susunod na story ni Kuyang. Wala pa po At tingin ko medyo malabo na siyang masundan. Nakakalungkot mang sabihin pero mukhang malabo na siyang masundan. Wala na yatang amor sa pagsusulat si Boss #takutan. Di rin naman natin masisi kasi alam nyo na, mahirap ang buhay. Shoutout po, Teki Miki, Kayo Mowel, Zen Komaki, Lord Seshumaru, Carmel Mimbang, listening daw from Santa Cruz, Manila. Kay Solana Gem, upload na daw. Ito siguro yung araw na ang tagal nating walang upload Alice Numalis, hindi ko mabasa, heart ko na lang, sorry. Kay Liza Cuevas, shoutout po. Vien Valenzuela, Helkert Scorpio, and lastly, si Liza Erillo. Alright. So ayun, natapos din So tawid tayo sa kabilang upload natin. Eto medyo mas konti-konti. Ganun lang ulit, banggit pangalan tayo. So dito muna tayo sa nakapin ko. Shoutout kay Miss Because of You. Thank you po. Vincent Reyes, Seria Music, David Yan, and Jackie Lou Sembrano. Okay, yan tayo sa mga nasa labas.
It's Me, Ace, H7P, Fatima Torres, Floors Adventure, Apocalypse 100, shoutout po. Hi po, kumusta? Pa-shoutout naman po sa family ko, my husband, James Hornbackel, at sa baby kong si Gabina Jane, sa nanay at tatay ko. Ayan, pinapa-shoutout po ni, Rojane Hinojales. Tama ba yon? Shoutout po sa inyo. Medyo hindi ko mabasa, no? Hiro Rao Traot. Sorry. Heart ko na lang. Pagaling ka, Sir Kira. Take care and more power po. And more uploads, please. Sabi ni Miss Marie Lucy. Thank you po, ma'am. Shoutout po sa inyo dyan. May nanguuto pa rito, oh. Kevin Michael Makiling, Ma'am Michelle Gutierrez from Saudi na ngayon ay nasa Dubai na. Ven33 P9C, Blue Lilies, shoutout po. Babe Mahal Kita 662, Angels Ayer, Michelle Ruth Borja, listening daw from SK Canada. Muli po sa mga OFW po na nakikinig, ingat po tayo palagi dyan. Sana po nag-enjoy kayo sa mga uploads natin at sa mga stories natin. Leia Laleng, Christine May Badad, Leonard Tungol, Engineer Shoti, na mas gusto raw yung ganitong klase ng stories at style ng storytelling, yung parang ambar style. At mas prepared niya daw akong pakinggan sa ambar. Actually, nagpapatulong ako kay Sir Neb para magtunog ambar din yung etong audio natin dito sa channel ko, Well, sana ma-achieve natin. Pero yeah, salamat po. Anna May Nala Unan, Rodora Heronga, Bridget Manalak, Kat ba to? Stray Cat Jenessa Olyasan, listening daw from Malta. MT? Ano yun? Aisha Villanueva, Jans Bursola, Liz Lee, Krisha Abelo, Jero Jean, Zenji Balatukan. And that's all. Yay! Nakatapos ako ng 2 uploads. So yun lang po muna yung mga pa-shoutout natin ngayon. Sa susunod, yung next upload naman natin kukunan natin ng mga pa-shoutout ninyo. And please lang pakilagay naman po yung pangalan ninyo at kung saan kayo nakikinig, saang lugar. Yan, ganyan. Syempre shoutout po sa mga story senders natin ngayon. Kay Ma'am Angel at sa husband niya na si Sir John na nag-birthday daw noong June 16. Sobrang layo na boss, Pero gayon pa man, happy birthday po sa'yo. Sana po na-enjoy nyo ang buong araw ninyo noon at pasensya na at late na yung pagbati natin. Pero shoutout po kay Ma'am Angel at saka kay Sir John. Muli po happy birthday. Kay D, Oday, kay Kimi, kay Miss Lenny, kay Ma'am Hazel at kay Ma'am Nina. Yan, maraming salamat po sa pagsisend ng story nyo. At sa mga gusto rin pong magpadala ng story nila, send nyo lang po yan sa nginigstories.official@gmail.com. At bago tayo magtapos, syempre kung birthday mo ngayon, happy birthday sa'yo. Kung may isineselebrate kayo, anniversary, o kung ano pa man, congratulations po. At good luck naman po sa may mga hinihintay at inaabang-abangan dyan. So yun lang Kirara, Muli maraming salamat po sa pakikinig. Congratulations nga pala kay Pinuno. Umabot na siya ng 1 million subs. So yun lang Kirara, maraming salamat. Karinigan po ulit tayo.